Magandang araw sa lahat. Flex ko lang tong bahay namin na 20 by 30 feet pero hindi pa tapos kasi mas marami tayong inuuna na mas makakatulong sa atin. Ayan. Kaya ito na muna siya. Ayan mga halaman namin sa sobrang init ng panahon kaya ayun. Nalalanta na siya. Pinapinturahan lang sa labas para mas maayos naman siyang tingnan. Ayan. Mas priority kasi natin yung mapagkikitaan natin. Kasi yung bahay, andun lang yan palagi. No? Bahay lang yan siya. Kung yung pera mo, ibubuhos mo lahat sa bahay, paano na lang yung future mo, wala kang mapagkukunan ng income. So, lalo na tips ko lang to para sa mga OFW, no? Yung mga nagtatrabaho, may mga trabaho, para sa akin lang to ha. Para sa akin lang, para sa opinion ko lang to, no? Nasa sa inyo lang kung ganun din ba ang mindset ninyo. Ako kasi mas inuna ko yung like pagbibili ng ng lupain, ganun, kahit paunti-unti lang. At least may mapagkikitaan ka, no? Kung mataniman mo, yung mga durabli o yung mga madaling mapagkikitaan sa pagpa-farming, yun yung unahin ninyo. Para yung income, yung kita nyo dyan sa farm, yun na yung ipapagawa ninyo ng bahay. Ito, maganda to lalo na sa mga OFW na sumasahod. Kahit hindi naman kalakihan, at least makapag-ipon kayo, makapagbili kayo ng kahit na konti lang na lupa, diba? O luti. At least, darating yung time na kung ano ang plano ninyo dyan na mas mapagkikitaan ka ninyo ang business. At least yung income niya, doon na ninyo kukunin yung pampagawa ninyo ng bahay. Yun po ang, yun sa opinion ko lang yun. Yun yung ginawa ko, no? Dahil isa din akong OFW na, nagkuskus ng kubita. Ayun. So, mas maganda talaga na mag-invest kayo sa farming. O kung anong business na mag-isip kayo ng mapagkikitaan, no? Bago kayo magpagawa ng bahay. Kasi yung bahay parang yan siya, dead investment lang siya, no? Kaya, mas mabuti na, maging masinop tayo sa pera. Huwag ibuhos lahat na ipapadala na walang mapupuntahan. No? Ganun lang siya. Mas maganda yung, may mga investment ka na kikita siya, no? Sa pamilya mo. Na nasa Pinas, no? Kung nasa ibang bansa ka, kung ano yung trabaho mo. Kahit nasa Pinas ka, kung may trabaho ka, mag-invest ka sa farming. Yung farming talaga kahit mag-retired ka o pwede ka dyan sa sa pagpa-farming, diba? Depende kasi yan sa area na makukuha ninyo. Meron naman mga, hindi naman kamahalan, pero sa mga probinsya. Sa mga probinsya, hindi naman kamahalan yung mga property doon, yung mga lupa. Doon kayo mag-invest kayo, or yung kahit basta mapagkikitaan ninyo na investment. No? Kasi yung bahay, at talaga, bahay talaga, ibubuhos mo dyan lahat ng sahod mo sa bahay. Nako, paano na lang yung kinabukasan mo? Kung OFW ka, pag uwi mo, ang ganda ng bahay mo. Pero, saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo na gagastusin? Yung kinabukasan ng anak mo dahil hindi naman habang buhay, nasa abroad ka. Lalo na kung katulong lang tayo, di ba? Hindi naman talaga tayo habang buhay, dito tayo sa abroad. No? Except na lang kung nasa abroad ka na talaga nakatira. Pero, sa kagaya kong isang katulong lang, dapat maging wais din tayo sa pagdala ng pera natin. No? Ang awit kong ito, awit ng nagmamahal sa'yo, awit na may pag-ibig mula sa aking puso. Ang awit kong ito'y para sa'yo. Tayong dalawa ay unang makita, panahon ng hamos, husay